Good day mga kasityo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Ako'y napadaan dito sa aking kapitbahay na barangay. Pinakita akong nagtatadtad ng puno ng nyog. At ang ginagamit ng aking neighbor na si Ruel ay ang lumang gulok na ito. Kita nyo, wasak na ang handle pero umabanti pa. Ito ay doble kilay. Pakita nyo ha, o yan, dalawa. Marami na raw itong pinagdaanan, 8 years na nga ayon sa may-ari na si Noel. Buti na lang at pinaunlakan akong mag-vlog tayo dito. So dahil sa ang gumamit naman ito ay marunong, hindi basta nawasak ang itak. Naluma lang pero umaabanti pa. Kaya papakita ko sa inyo kung paano tinadtad ni Ruel ang puno ng nyog. Kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Well, anong ilang araw mo ba ito tinadtad itong puno ng nyog na to? Isang araw lang po. One day lang. Ayun. Ngayon pinuputol niya yung pinakampuno. Ayan oh. Kasi dito sa barangay bihira ng puno ng nyog. Kailangan nilang putulin dahil naglalaglaga ng mga tuyong nyog. Baka makatama ng ulo ng tao. So sige Roel, sampol nga pa nung tadtad niyan. Yun. Kita nyo yan ha. Oh. Yan. Yan. Chop chop. Yun. Yan oh. Pinapalaki niya yung uka para yan ang isa sa mga igbahan ng talim. Kita nyo naman ang tumatadtad oh. Marunong nang gumamit ng itak, marunong pang tumaga. Hindi lahat ng tao na tumataga ay marunong. Kailangan may technique din ang pagtaga ng puno dahil kung puwersahin mo ay masisira ang itak. Umikot ka nga doon sa kabila Noel, doon sa kabilang side naman para makita kita. Harap ka dito. Andyan, harap ka dito. Yan! Para kitang kita ko. One day lang daw niyan tsinaga. Kita nyo yung itak na maliit. Yan lang ang ginamit niya. So ibig sabihin nun, matibay ang talim. Tsaka yung nagtataga ng puno ay matyaga din. So ayan. Hindi ka ba pagod? Well, hindi ba nangawit ang braso mo? Sanay na uto. Ha? Sanay na uto putulan. Medyo nahilo ka. Sanay na sa putulan. Gawa ng siyempre mainit tapos mataas. Yan. Yung nung nasa itaas ka ba, hindi ka nahirapan? Medyo po. Medyo? Ayun. Sige. Makikita nyo mga puno ng nyug na to. Yan ha. Itong itak na itong ginamit ni Ruel pagputol yan. Kita nyo ha, hindi nasira ang talim. Pero napabagsak niya. Ang taba ng puno na ito. Yan oh. Yan, nagkalat pa oh. Sayang nga di ko nakita kahapon kung paano inumpisa ni Ruel sa itaas ang pagputol. Yan. Ito yung mga neighbor ko. Yan, mababait na neighbor yan. Pinaunlakan akong mag-vlog tayo rito. So mga salagay mo, mga ilang oras mo pa yung tatadtarin? Nakalating oras na uto. Sige, umpisa na uli ang paggayat. Yan. Sige, yan. Ito matyaga si Ruel oh. Yan. Yan. Kala mo tumatadtad lang ng kung ano eh. Ang vlog niya kaya? Okay. Bihira ka na makakakita sa city na nagpuputol ng nyog. Usually tumatawag sila ng mga rescue or whatever, yung mga magpuputol talaga ng puno pero itong pagkakataong to delikado na kasi yung mga bunga, maraming taong dumadaan dito kaya pinutol na nila. So half hour pa ba yan? Medyo makapal pa lapit nga natin. Yun nga, medyo makapal pa, may isang dangkal pa ang kapal. Magpapahinga rin. Yan, tadtad pa. Ito ang tunay na igbahan ng talim.
Talagang tinatagtad. Anong gagawin nyo nga pala dito sa mga naputol na ito? Pababayaan na lang yung bulok dyan? Hindi po. May pipick up dyan na taga-gig. Yung sa ano nila, ang tawag dun. Aanhin nila yung kahoy. Itatapon na rin. Tapon na lang. Yung mga management dyan. Mga waste management. Degradable naman yan. Kita nyo yung mga tagang yan. Pwede yung itaga sa ano, pata ng baka. Ayan. Alam mo ha. Sanay na sanay ang tumataga eh. Marami nang pinatumbang puno yan. Ayun naman pala eh. Puro itak ang ginagamit. Wood cutter ka pala. Hindi ka ba sanay gumamit ng palakol, Ruel? Sanay din po. Sanay din. Palakol. Pwede din sa palakol. Saan bang province mo? Samar o. Samar? Ay, kaya naman pala eh. Ayos. Sige, tagtag lang. Yeah. Wow, kasarapan. Matibay talaga yung ano na yan. Itak na yan. Yun. Kita nyo ito ha. Tinagtad yan. Dahil sa medyo sariwa nga. Pero mag-iingat kasi baka tumama sa mga paho yung talim. Sayang naman ang talim nito, wala mang bingon-bingon, talas nga mo. Yan o, konti na lang yung tinatantad ni Ruel dito. Yan, malapit na, makukuha na. Yan. Mga inabot ng ilang oras bago mo na putol to? Kahapon? Anong oras ka nag-umpisa? Well, anong oras ka nag-umpisa? Kahapon po. Oo. Maaga pa yun. Umaga? Tapos kailan mo napabagsak? 7 or 8. 7 or 8 tayo nagsimula kahapon. 7 or 8. Kahapon nakapitong oras ka bago makuha itong mga naputol na ito? Hindi. Mula alas 7 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. As nga yung araw na ito, alin lang ang tinadtad mo? Yan lang. Ano po, ano po lang? Yan na lang natira. Isang oras pa lang ho. So kahapon pala itong mga naputol na ito, lahat na nakuha na niya. Ngayon ito na lang yung natira. Yan. Ito na lang tinadtad niya kasi nga mainit. So ito na lang yon. So ngayon tuloy pa rin si Ruel sa kanyang pagtatabtab ng puno ng nyug. Yan. Lapit natin, malapit nang maputol. Ganyan na yun ha. Ang laki niya pero itak lang ang ginamit niya. Sweet surrender ang puno ng nyug sa itak ni Ruel. Yan. Yan o. Ganda niya no. Hindi lang sa bundok may igbahan ng talim, pati sa city meron din. Nakikita nyo nga pala itong itak na ito ni Ruel. Kung tawagin sa amin sa Quezon Province tinambakol. Kasi kunting tambakol to eh. Ito yung kadalasan ginagamit pantaga ng kahoy. Kasi nandito yung bigat niya dito, matalas din pero ang landing nito pag itinaga mo, laging yun yung kumakagat. Pag tinaga mo siyang ganyan. Yan. Yan. Kaya ito, very useful kung ikaw ay isang magkakahoy, magpuputol ng kahoy. Ito pinakamagandang design ng talim. Pero kung gusto mong pang-halihaw ng tinahong palay, pero itong pinambakol, okay ito. Kasi ang weight nito, nandito. Yan. Mapapadaos-dos yan dyan, Will. Mag-ingat ka ha, yung paa mo. Kasi ito, biglang i-slide yung yung puno dahil ayun konti na lang ang natitira. Ayun Kita nyo yung part na yun.
Yun oh. Yung pinuputol ni Ruel na. Ganun bang kahaba pa yung naka-uslip na sa itaas? Makikita ko sa labas. Dali, sisilipin natin sa labas. Kaunti na lang. Si Ruel pala ay tubong masbate, kaya sanay pala itong gumamit ng itak. At sanay din pumutol ng... Summer po. Samar ba? Sorry, taga masbate pala yung aking lolo. Kaya malanahin ko yung masbate. Taga Samar pala si Ruel, kaya sanay gumamit ng itak. Diyan muna tayo. Diyan muna tayo. Yan, kasi nag-iingat sila, baka biglang umislide yung nyog. Maipit ang kanilang paa. Hindi pa yung babagsak. Dito. Dandan. Yan. Para papunta ron. Ito malapit na. Yan, gumagalaw-galaw na. Magalaw na. Maikli lang naman pala. Halos pantay lang sa bubong yung natira. Ingat Ruel ang paa ha. Yan. Medyo pinag-iingat gawa ng baka biglang bumagsak eh. Pantay lang sa bubong oh, ayun. Tindahan kasi itong lugar na pinagputulan ng nyug. Para safe din na rin sa mga customer nila. Baka mamaya tamaan ng nyug sa ulo. Kasi maraming natuto yung bunga eh. Meron pong nahulog yung bunga nito. Mabuti walang tao. Hindi na. Tsaka yung talsik. Oo. Delikado yan. Yan. Yan, lalaglag na. Daya. Yero, may nakabaon na. Yero. Bumagsak. Iikot na ni Ruel. Ingat kayo sa inyo papuntang weight niyan. Yan. Ingat, ayan na. Papunta sa inyo ang weight niyan. Sinasaid pa ni Ruel yung kaunting nakadikit. Kaya hindi pa totaling bumabagsak. Ayan. Kaya. Yung Yan si Ruel. Ang mo. to. Ayos. Sinasaid na raw ni Ruel yung natitirang nakaumbok na nyug. Kasi alang balak daw niya pala, after niyang maputol ang nyug na yan, patungan ng baso. Yun pala. Ito pala ng baso. Yung pala ang purpose niyan.
papatungan ng baso kaya pinapaganda. Yan. Yun pala yun. Yung pala yun. Kita nyo itong pinagtatatadtad ni Ruel na ito. Ang balak nga daw niya, lalagyan niya pala ito dito ng pahigupan. So ito naman, mamasa-masa na. Oh, ayun, basa na ito eh. So itong itak na ito, marami na pala itong napaputumbang puno. Si Ruel ang woodcutter. Ayon kay Manong Noel, may anting-anting daw pala ito. Sekreto lang. Ngayon ko lang nalaman. Diba, Ruel? O sige. Thank you sa mga kapitbahay kong mababait na pinaunlakan ako dito. O Ruel, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Okay. Tulog pa naman si Ate Cecil. Mamaya na lang sama. Yan o, inahasa na ni Sabihin mo kay mama mo, bakit may dadagdag ka? Ruel yung kanyang itak kasi matapos ilaban ng tagaan. Ay, utang ka muna. Yan. Ayos. Ilan? Schedule na lang ang susunod na pagputol ng nyog. Okay.